kakambal ng malalim na debosyon, ang hiling at panalangin ng ilang Pinoy tuwing nagsisimula ang simbang gabi. Kamustahin natin ang sitwasyon sa isa sa mga pinakadinadayo ng mga deboto, ang Baclaran Church. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark? Mel, simula na ng simbang gabi na para sa marami ay pagkakataon na idulog sa langit ang kanilang mga petitions for 2025 o kaya naman ay Thanksgiving prayer para sa patapos ng 2024. Isa ang Our Lady of Perpetual Help Shrine o Baclaran Church sa dinadagsa tuwing simbang gabi. Hindi sapat ang espasyo sa loob ng simbahan para sa mga deboto, kaya puno maging ang malawak na church grounds. Isa ito sa binabantayan ng 40,000 pulis na ipinakalat para magbantay ng simbang gabi sa buong bansa. Ito yung magandang dapat nating laging alalahanin bilang mga Katoliko na ang Kapaskuhan, this is way more than all the commercial aspects of the celebration of Christmas. The very reason of Christmas celebration is Jesus Himself, the gift of God Himself through Jesus. Iba't iba ang kwento ng buhay ng mga nagsasadya rito. May alam mong mabigat ang dinadala. The very first Christmas was not a joyful celebration. It was not a joyful journey. The Holy Family had their own share of struggles and difficulties nung paglalakbay patungo sa unang Pasko. At yun ay maaari nating paghugutan ng lakas, inspirasyon that in the midst of our personal struggles as well. May mga nagpapasalamat din sa mga biyaya at munting himala ng buhay. Kompleto kaming pamilya at maligtas at masagana ngayong darating na Pasko. Magkakasama ng pulo yung pamilya namin. Nagka-bati-bati na po. Last year po kasi nagka-problema. Ang iba na may humihiling ng mas swabing kapalaran sa pagsuong ng susunod na taon. Good health lang po sa family, tsaka matapos yung pinapagaong bahay. Kaligtasan po ng pamilya, tsaka good health po namin po, ng pamilya ko po. Isa sa mga inabutan namin si Nanay Nida na bagamat puno ng pagsubok ang buhay, hindi pa rin natitinag ang debosyon. Una na nasunugan kami, namatayan ako ng anak, ang hirap. Siya mga anak ko, sabi ng mga anak sa akin, nanay, paano naman kaming 8 pa? Kung ikaw ay mawawala na ng sa amin. Eh, sa kanya lang ako kumapit. Hanggang December 24 na yung anticipated masses dito na 8 p.m. at para naman sa aktual na Misa de Gallo ay 2 misa sa madaling araw, yung 4 a.m. at yung 5:30 a.m. Mass. Pero kahit wala, Mel, ditong misa ay patuloy ang pagpunta rito ng mga bisita para makita lang itong magarbong pailaw ng Baclaran Church at syempre yung bargain shopping sa paligid ng simbahan at meron ding marami ring food stall sa parking area ng simbahan para sa mga bancheto at food trip ng ating mga bisita dito. Mula rito sa Baclaran, para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. May mga empleyado na mula sa Pogo ang nawalan ng trabaho kasunod ng ban. Hirap daw sila makahanap ng trabaho na tatapat sa kanilang dating kinikita. Ang tugon ng Dole sa pagtutok ni Oscar Oida. Nagkukumahog ngayon ang 31 anyos na si Princess sa paghahanap ng mapagtatrabahuhan. Nagsara na kasi ang Pogo Company kung saan siya dati nagtatrabaho bilang online casino dealer. Isa lang si Princess sa tinatayang 27,000 Pogo employee na nawalan ng trabaho. Dahil epektibo nitong linggo, December 15, binawi na ang mga lisensya na natitirang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Masama raw ang loob ni Princess na nadamay maging ang mga nagtatrabaho sa mga legal na POGO. Paano naman kami mga nagbabayad ng tax? Di ba? May ambag rin naman kami dito sa lipunan. Compare sa ibang trabaho na pinasukan, doon sobrang alaga, libre pagkain, libre lahat. Ultimo yung transportation mo papunta sa trabaho, libre po. Tapos pagdating po sa salary, mas mataas talaga. Matatanda ang pinabaan ni Pangulong Marcos ang lahat ng pogo sa bansa.
matapos madiskubring may mga Pogo Hub na sangkot sa iligal na gawain tulad ng scamming, money laundering, prostitusyon, human trafficking, kidnapping, pati umano, torture at pagpatay. Kasunod ng pagsasara ng mga Pogo, ang Department of Labor and Employment o DOLE, sunod-sunod ang mga job fairs na ginawa bilang tulong sa mga nawalan ng trabaho. Pero kakaunti raw ang nag-a-apply. Gusto nilang maghanap ng trabaho na similar dun sa kanilang ginagawa na magbibigay ng kaparehas o mas higit na mataas na benepisyo. Karamihan po ng mga job vacancies na ino-offer sa mga job fair, karamihan po sa kanila ay entry-level position. Kaya ang DOLE naghahanap ng iba pang oportunidad para sa mga nawalan ng trabaho. Hindi raw limitado sa mga nagtatrabaho sa mga lehitimong Pogo ang kanilang tulong. Sisiguraduhin po namin na tutulungan namin yung mga lalapit sa DOLE, yung mga hindi lalapit, kami po ay magre-reach out. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Kinilala si Green Bones Direk Zig Dulay bilang isa sa 10 Outstanding Young Men Awardees ng 2024. Binigyang pagkilala ang director sa category na Arts and Culture para sa TV at pelikula. Kilala si Direk Zig sa ilang proyekto gaya ng award-winning film na Firefly at ang upcoming MMFF film na Green Bones. Siya rin ang nasa likod ng mga GMA Prime series na Widow's War, My Guardian Alien at Maria Clara at Ibarra. May another set of Sparkle graduates na naman tayo this month. Very proud sa bagong batch of stars si Sparkle Workshop Facilitator Ana Fileo dahil sa kanilang galing at talentong ipinakita. Sabi ni Ana, pwede na isalang ang iba sa kanila sa GMA projects. Malakas na ang bentahan sa fireworks capital of the Philippines. Mahigit 2 linggo bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa gitna niyan, nagbabala ang pulisya sa mga ipinagbabawal na paputok. Nakatutok si Rafi Tima. Taliwas sa mga nakalipas na taon, halos solo ng fireworks reseller na si JV ang sikat na bilihan ng mga paputok at fireworks na ito sa Bukawi, Bulacan. Kaya naman maluwag na nakapili at nakakuha pa ng discount sa JV na ngayon palang bumili na ng mga pailaw at aerial fireworks para ibenta at gamitin sa pagsalubong sa 2025. Taon-taon po ganito ako namimili. Ngayon po kasi medyo mataas na talaga. Kaya maaga na lang kami namili. Tuwing weekend, dagsa pa rin naman daw ang bumibili rito mula nang pumasok ang buwan ng Disyembre. Pero dahil wala pang Pasko, sa mga araw na ganito raw talaga pinakamasarap bumili dahil wala kang kaagaw. Ito po actually yung mga classic natin. Ito po 25 pesos po, silver po, small silver. Pero ngayon pa lang, nagpaalala na ang PNP Civil Security Group. Naglabas sila ng listahan ng 28 paputok na ipinagbabawal sa ilalim ng Executive Order 28 at Republic Act 7183. Kabilang dyan ang Watusi at Piccolo, 5-Star, Plapla at Lolo Thunder. Pati na ang mga paputok na may kakaibang pangalan tulad ng Super Yolanda at Goodbye Chismosa. Sabi naman ng mga nagtitinda dito sa Bukawi, mula nang ipagbawal ang mga malalakas na paputok, mas uso at mas hinahanap na raw talaga ngayon ang mga pailaw at mga aerial fireworks na isang sindihan lang tumatagal na ng ilang minuto. At kung meron bang mga paputok pang itinitinda, ito ay mga mas maliliit na 3 stars na lang daw. Malaki na rin daw kasi ang ibinawas ng demand sa malalakas na paputok. Yun lang po yung meron kami, yung 100 shots lang. Yung higad po kung tawagin, gano'n. Yung may ikse, gano'n. Kasi yung iba po naghahanap pa rin, traditional na yun eh. Sabi naman ng pulisya, mainam pa rin daw na manood na lamang sa mga community fireworks display para ligtas na salubungin ang bagong taon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon ni Senador Jinggoy Estrada ang paglipan at pagpapalabas ng anyay pornographic content sa mga streaming platform gaya ng Viva Max. Sa isang privilege speech, sinabi ni Estrada na tila hindi raw natutupad ang nilagdaang kasunduan ng Viva Max at MTRCB noong nakaraang taon. Dito nangako umano ang Viva Max na mag-self-regulate matapos silang makatanggap ng mga reklamo sa malalaswang palabas. Dagdag pa ni Estrada, nakababahala dahil nagiging normal na ang paglalagay ng ganitong digital content na mas madaling ma-access ng mga kabataan.
may nananamantala rin umano sa mga gumaganap na artista. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Viva Max pero wala pa silang tugon. While I acknowledge the importance of artistic freedom and creative expression, these should come with boundaries, especially when they begin to undermine our society's moral fabric. This situation is even more concerning because many of these materials are easily accessible and may target younger audiences who are more susceptible to influence. Sabay sa nalalapit na comeback ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Mrs. Season 3, ang malaking revelation ni Senator Bong Revilla tungkol sa kanyang mga anak. Makichika kay Lars Santiago. Sa Grand Media Conference ng Comedy Action Weekly Series na Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Mrs. Season 3. Inamin ni Senador Bong Revilla na mayroon siyang illegitimate children o mga anak sa labas. Alam ni Lani kung ano yung totoo. Meron. But I'm not going to, Pero meron. Makikilala nyo rin yun kung sino siya, but kung sino sila. Hindi niya raw ito ikinakahiya dahil alam naman daw ng kanyang may bahay na si Lani Mercado at kanilang 6 na anak. Hindi mo po pwede itago yan. Unfair yon para sa mga bata na pagka anak mo yun. Dugo mo yun, mahalin mo yun. At hindi ko ikinahihiya yung ganun. Sa ngayon, excited na raw sina Senador Bong at Beauty Gonzales sa pagbabalik ng kanilang series simula sa darating na linggo, December 22. Hindi lang daw kasi hitik sa action scenes. At literal na pasabog. Marami ring dagdag sa cast, gaya ni na Gloria Diaz, Rafael Andicho at si Jillian Ward na makakasama rin ni Bong sa isang malaking pelikula. Kung ano yung hinahanap nila sa pelikula, makikita nila sa telebisyon. Ayaw natin silang i-shortchange. Sana wag nilang palagpasin kasi 7 weeks lang to eh. Yeah, so every week may iba-ibang pasabog and talagang very exciting. Yeah. Kasama rin sa MediaCon sina Carmi Martin, Jestoni Alarcon, Joko Diaz, Leo Martinez, Lizelle Lopez, May Bautista, Nino Mulak at ang social media personality na si Boss Toyo na aarte sa unang pagkakataon. Present din si GMA Senior Vice President Annette Gozon Valdez at iba pang GMA executives. Pero ngayon natutuwa ako na instead of a movie, ang partnership naman niya with GMA is a TV show na Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Mrs. Season 3 dahil mas maraming makakapanood sa TV at ito ay libre. So mas masaya ako na mas maraming mabibigyan ng regalo si Sen sa kanyang programa sa telebisyon. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Niratipikahan na ng Senado ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa botong 19-0, inaprubahan niya ng mga senador sa ikatlo at huling pagbasa. Layo nitong patatagin ang kooperasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Japan Self-Defense Forces at palalimin pa ang relasyon ng Pilipinas at Japan para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa Asia-Pacific region. Nilagdaan nitong Hulyo ang naturang military agreement ni na Defense Secretary Gilbert Teodoro at Japanese Foreign Minister Yoko. Nagsumite si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tugon sa counter-affidavit ng mga inreklamo niya kaugnay sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagugat yan sa mga reklamong malicious mischief at violation of domicile laban kina nooy DILG Secretary Benhur Abalos at ilang PNP official na inihain ni Duterte bilang administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Sa tugon na dinala ng mga abogado ng KOJC sa Department of Justice, iginiit ni Duterte na hindi saklaw ng batas ang pagpasok ng pulisya sa KOJC compound.
Dagdag niya may pananagutan pa rin daw sa batas si Police Major General Ronald Lee kahit sinabi niyang wala siya sa KOJC compound at hindi siya ang nagpatupad ng pagsisilbi ng arrest warrant kay Kibuloy. Bilang director ng Directorate for Operations, naging malaki pa rin daw ang ginampanan ni Lee sa operasyon. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Lee. Dati nang nanindigan si Abalos na tama ang ginawa ng mga pulis at sinabing haharapin ang mga kasong isinampa ni Duterte. Napuno ng emotional wins ang ating weekend nang itinanghal ang grand winners ng The Voice Kids at The Clash 2024 na sina Neven at Naya. Ngayong nakamit na nila ang kanilang mga pangarap, ano kaya ang susunod nilang hakbang at paano nila gagamitin ang kanilang mga premyo? Makichika kay Aubrey Carampel. Neven Garciniego! Napaiyak si Nevin Garciniego nang tawagin ang kanyang pangalan bilang grand winner ng The Voice Kids 2024. Maraming napabilib sa kanyang powerful rendition ng kantang May Bukas Pa. Sobrang saya po kasi nanalo po ako at nagpapasalamat din ako sa lahat ng friends na na-make ko po sa journey ko. Nakalaban ni Neven sa Grand Finals, sina Makmak Punay ng Jewel Squad ni Coach Julian San Jose, Hebron Ikal from Stelbound ni Coach Stel, at Wences Gemiana ng Team Bilib ni Billy Crawford. Si Neven nagwagi ng 1 million pesos, house and lot at management contract under UMG Philippines. Present sa awarding, si GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Razonable. Nang tanungin kung ano ang kanyang gagawin sa napanalunan. Isisave ko po para po sa aking future. May mahalagang payo rin sa kanya si Coach Pablo. Wag na wag niya kakalimutan yung mga tao na nakasama niya dun sa journey niya. Yung mga friends niya, yung mga tumulong sa kanya nung nagsisimula pa lang siya. And syempre, kahit gaano kataas yung maabot niya, talagang kailangan maalala niya kung saan siya nanggaling. The Clash 2024 Grand Champion is Naya Ambi! Emotional din ang tinaguriang soulful Gen Z ng Las Piñas na si Naya Ambi ng tanghaling Grand Champion sa The Clash 2024. Napahanga ni Naya ang judges sa kanyang winning performance ng kantang I'll Be There sa final one-on-one clash. Just call my name and I'll be there. Kung saan nakatapat naman niya si Chloe Redondo, ang trending streamer ng Laguna na pinerform naman ng My Heart Will Go On. 1 million pesos, Sparkle GMA Artist Center Management Contract at House and Lot ang mga napanalunan ni Naya na iniabot sa kanya ng mga opisyal ng GMA Network sa pangunguna ni GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Razonable. Kinanta rin ni Naya ang victory song na Bituing Pangarap, composed by Paul Rosa, na mula sa The Clash Top 24. Ito na ang oras na aking iniintay. Nakikita ko na ang aking tagumpay. Kaya ngayon ako'y narito, muling susubok sa pangarap ko. Ngayong Lunes, sumalang naman sina Naya and Neven sa Fast Talk with Boy Abunda kasama si The Clash Season 3 champion Jessica Villarubin. Ang bilis ng mga pangyayari, parang, wait, teka lang. Kailangan ko muna i-absorb, pero yun po, happy din po ako sa mga opportunity na dumadating. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Ivan? Salamat sa iyo, Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes, mga kapuso. Siyam na araw na lang, Pasko na.
Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Ivan Mayrina. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.